Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. The company in your life. It's your fault. Sabi ng matanda, ito ay tulad ng isang bolt mula sa asol para kay Sugwalan. Sinabi ito ng matanda nang lubos na nawalan ng pag-asa si Sugwalan. Dad, anak mo rin ako. Paano mo ito magagawa sa akin? Sabi ni Sugwalan na may masakit na mukha. Nakalimutan mo na ba kung paano mo sinaktan ang interes ng pamilya Su? Nang ipagkanulo mo ang pamilya Su at sinabi kay Yang Guangyuan ang tungkol sa proyekto ni Feng Chen, bakit hindi mo naisip na mula ka sa pamilyang Su? Nang naisip ito ng matanda, galit na galit siya. Hindi niya akalain na gagawin ni Sugwalan ang ganoong katangahang bagay. Para sa kanyang posisyon sa kumpanya, kaya niyang isakripisyo ang malalaking interes ng kumpanya. Anong uri ng tao ang maaaring magmana ng kapangyarihan ng kumpanya? Ibigay man sa kanya ang kumpanya, maya-maya ay masisira ito sa kanyang mga kamay. Hindi hinahayaan ng matanda na masira ang buong hirap niya sa buhay. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Alam niyang mali siya at hinding-hindi na mauulit. Sinabi ng matandang babae na mas mahal niya si Sugwalan kaysa kay Sugoyaw, dahil si Sugoyaw ay ipinanganak na mapurol at hindi talaga kaibig-ibig. Ngunit iba si Sugwalan. Lagi siyang nagsasalita ng magagandang bagay para mapasaya ang matandang babae. Ang ganitong sitwasyon, tulad ng pamilyang Han. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan, isang salita na lang, hahayaan na kitang makaalis sa pamilya So. Tinitigan ng matanda ang matandang babae at sinabing ang dahilan kung bakit naging makasarili si Sugwalan ay dahil sa sobrang pakikipagsabuatan ng matandang babae. Kung hindi niya ipamoka kay Sugwalan ang kanyang sarili, paano niya ipagkakanulo ang pamilyang Su? Nang makita ng matandang babae na galit ang matanda ay tumahimik na lamang siya. Sa ganitong estado, hindi siya nang ahas na guluhin ang matanda. Sa oras na ito, ang matandang babae ay hindi lamang kinasusuklaman si Aaron, ngunit kung hindi siya si Aaron ang nagdala sa kanya mula sa linya ng kamatayan, ngayon siya ang may huling say. Tatay, maraming bagay ang naghihintay para sa akin upang harapin sa kumpanya, mauuna na ako, sabi ni Sugoyaw. Tumango ang matanda at sinabing, kung mayroon ka pang gagawin, maaari kang umalis ka agad. Napakahalaga ng negosyo ng kumpanya. Makatitiyak ka na hinding-hindi ko hahayaang banta ng sino man ang kaligtasan ng Ivory. Sige, alis na ako. Dahil doon, nilinggan ni Sugoyaw ang matandang babae at sinabing, Nay, aalis na ako. Hindi man lang tumingin ang matandang babae kay Sugoyaw. Tila hindi sa kanya ang panganay niyang anak. Isang hakbang pasulong si Sugoyaw at handa nang umalis si Sugwalan. Ngunit hindi sapat ang itinuro ng matanda, at kailangan niyang ipaalam kay Sugwalan ang mga kahihinatnan ng patuloy na paggawa ng mga katangahang ito, tumigil ka para sa akin, at pakakawalan kita. Sabi ng matanda, walang ekspresyon ang mukha ni Sugwalan at napakalamig ng mga mata. Sabi niya, dahil hindi na ako miyembro ng pamilyang Su, bakit mo ako pinapahalagahan at kung saan ako pupunta? Kailangan mo ba ng pahintulot mo? Sa puntong ito, hindi natatakot si Sugwalan na tumalikod sa matanda at direktang lumabas ng vilya. Sugoyaw, tigilan mo ako. Pagkalabas ng vilya, umungol si Sugwalan kay Sugoyaw. Pagyayabang bago ang iba, siya ang may huling say na si Sugoyaw ay nagbuhos ng dugo ng aso sa kanyang kumpanya. Takot siya sa kapatid niya. Minsan na siyang nabuli sa kumpanya, kahit na siya ay pinagalitan at naglakas loob na magsalita pabalik. Pero ngayon iba na. Si Sugoolin ay pinatalsik sa kumpanya.
At ang kumpanya din ang may huling say. Nang makitang hindi pinansin ni Sugoyaw ang kanyang sarili, si Sugwalan, na puno ng galit, ay tumakbo papunta kay Sugoyaw at direktang hamarang sa kanyang daan. Wala ka bang narinig na salita na ang isang mabuting aso ay wala sa daan? Mahinang sabi ni Sugoyaw. Si Sugwalan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Yung tipong kanina pa walang lakas ng loob na huminga sa harap niya, hindi na talaga siya pinapansin ngayon. Sugoyaw, talo ka lang. Bakit ka magyayabang sa harap ko? Sabi ni Sugwalan na nagngangalit ang mga ngipin. Ang swerte ko. How about you? You're so powerful. Are you a street dog now? You really think you are the past? Ang kakayahan mo lang na ang iyong ina ay lihim na nagsasabi ng magagandang bagay para sa iyo. Don, hindi mo ba talaga iniisip na nakakakuha ka ng posisyon sa kumpanya sa pamamagitan ng lakas? Si Sugoyaw ay natatawa na si Sugwalan ay may kaunting katalinuhan, ngunit ang katalinuhan na ito ay ginagamit lahat sa panloob na pakikibaka ng kumpanya. Kakaunti lang ang mga tunay niyang kontribusyon sa kumpanya, at lahat sila ay pagkakataong binigay ng matandang babae. Kung walang matandang babae, ang kanyang diwa ay hindi gaanong naiiba kay Sugoyaw. Sugoyaw, kung iniinis mo ako, wala kang magandang katapusan. Malamig na sabi ni Sugwalan. Para sa kapakanan ng relasyon sa pagitan mo at sa akin, nais kong balaan ka sa huling pagkakataon na maaaring masaktan ang sinuman, ngunit hindi ito magagawa ni Ivory. Ang mga taong nagpoprotekta sa kanya ay may kakayahan na hindi mo kaya. Isipin mo, kapag nakita mo ang kabaong, huli na para magsisi, sabi ni Sugoyaw. Nakataas ang bibig ni Sugwalan, bumunot ng malamig na radian, at nagsabi, walang silbi na takutin ako, ipinapayo ko sa iyo na tumingin kay Ivory, kung hindi, baka dinala siya sa mga suburb ng ilang hooligans. Hindi inaasahan ni Sugoyaw na magkakaroon si Sugwalan ng ganoong masamang ideya. Si Ivory ay isang maliit na babae at kanyang pamangkin. Paano siya magkakaroon ng ganoong ideya? Gayunpaman, hindi binalaan ni Sugoyaw si Sugwalan na huwag manggulo. Nasabi na niya ang dapat niyang sabihin. Ang walang pakialam na saloobin ni Sugwalan ay hindi nakikinig sa magagandang salita, at si Sugoyaw ay may masamang ideya sa kanyang puso. Dahil ang taong ito ay hindi kinukuha ang sarili bilang kanyang kapatid, hayaan siyang pumunta sa dulo. Pagbabante kay Ivory, ang Aaron ay magbibigay lamang sa kanya ng isang paraan upang pumunta, iyon ay upang mamatay. Sa araw na mamatay ka, gagawin kitang magarbong wreath. Iniwan ang pangungusap na ito, sumakay si Sugoyaw sa kotse. Habang pinapanood si Sugoyaw na nagmamaneho, umakyat si Sugwalan sa tuktok ng kanyang puso at kinuha ang telepono para tawagan ang mga bastard na iyon. Alam niya na ang mga lalaking iyon ang naglantad sa bagay na iyon. Kung hindi, hindi malalaman ni Sugoyaw ang tungkol dito. How do you do things? You can't handle such a trifle. It's a bunch of rubbish. Matapos maikonekta ang telepono, sumigaw si Sugwalan. Ang bastos na ulo sa kabilang dulo ng telepono ay pinalo ng seryoso, at siya ay nagpapagaling pa sa bahay. Nang makitang galit si Sugwalan, nagalit din siya at sinabing, hindi mo sinabi sa akin na may iba pang magpoprotekta sa kanya. Lahat ng mga tao ko ay nasugatan. Mas mabuting kumuha ka ng ilang gastos sa pagpapagamot. Kung hindi, hindi pa tapos. May nagpoprotekta ba kay Ivory? Dahil sa pangungusap na ito, kakaiba ang pakiramdam ni Sugwalan. Mahirap bang sabihin na dumating na si Sugoyaw sa puntong mag-imbita ng bodyguard para kay Ivory? Gaano katagal na siya sa tuktok ng kumpanya mula nang siya ay manungkulan? Gaano karaming pera ang nilustay niya sa kumpanya? Sa pag-iisip nito, mas lalong hindi balanse ang isipan ni Sugwalan, dahil sa kanyang pananaw, ang pera na dapat ay nararapat sa kanya ay nasa bulsa ni Sugoyaw. Kung gusto mo ng pera, hulihin mo si Ivory, at bibigyan kita ng doble, sabi ni Sugwalan. Natuwa ang leader ng gangster nang marinig niya ang dobleng pera, ngunit nakaramdam siya ng lamig nang maisip niya ang pamamaraan ng Aaron. Kung muli niyang makilala ang batang iyon, hindi siya magiging maswerte gaya ngayon. Gayunpaman, ang tukso ng pera, hindi niya talaga mahanap ang isang dahilan upang tanggihan. 3 beses, hindi bababa sa isa. Sabi ng punong thug, hanggat maaari nating makuha si Ivory at sirain si Sugoyaw, sulit na gumastos ng mas maraming pera kay Sugwalan. Malaking bagay ang magbenta ng sweet.
Kapag nakahuli ka ng tao, kapag humingi ka sa akin ng pera. Dahil doon, ibinaba ni Sugwalan ang tawag. Sa Hillside Villa, hindi na ito inisip ni Aaron pagkatapos niyang ibigay ito kay Sugoyaw. Pagkatapos ng lahat, si Sugoyaw ang ama ni Ivory. Tiyak na bibigyan niya ng malaking kahalagahan ang kaligtasan ni Ivory. Kung kakayanin niya ito ng maayos, hindi na kailangang mag-alala ang Aaron tungkol dito. 12. May amoy ka ba? Parang may masamang amoy sa bahay. Tanong ni Aaron sa 12. Tumango si daw 12 at sinabing, oo, nahanap ko ito kahapon, ngunit medyo mabigat ngayon. Tumayo si Aaron at nagsimulang hanapin ang pinanggalingan ng amoy. Hinihingal din ni daw 12 ang kanyang ilong. Para silang mga asong nagmumuni-muni. Nagkataon na pumunta sila sa pinto ng kwarto ni Chi-Hien, at ang amoy dito ang pinakamabigat na lugar sa buong pamilya. Ibig sabihin, galing sa kwarto ni Chi-Hien ang amoy, nandito na. Positibong sabi ni Dao Shi. Private room ito ni Chi-Hien. Normally speaking, hindi dapat madaling makapasok ang Aaron sa boudoir ng isang babae, pero masyadong mabaho ang kwarto niya. Aaron, na hindi makayanan ang amoy, ay maaari lamang pumasok at tingnan mo kung ano ang nangyayari. Ngunit nang pinahihit niya ang doorknob, nalaman niyang nakalock ang pinto. Halatang nagbabantay si Chi-Hien sa kanya, nakalock ang labangan, nagulat si Hanang, paano ako? Sabi ni Dao 12. Alam ni Aaron na gustong mabuksan ng Dao 12 sa pamamagitan ng karahasan. Kung gagawin niya, magagamit pa ba niya ang Dao 12? Sapat na ang kasanayan ni Aaron para masira ang kahoy na pinto, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Aaron sulok ng bibig tumaas ng sabihin. Hindi naintindihan ng Dao 12 ang ibig sabihin ng Aaron. Nakita niya ang kamay ni Aaron sa posisyon ng lock cylinder, at pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng pag-unlock. Direktang pinagkakaguluhan ng operasyong ito ang Dao 12, This is magic. Nagtatakang tanong ni Dao 12 kay Aaron, ang magic ay isang cover-up at isang mekanismo na na-set up ng maaga. Sa tingin mo ba na-set up ko ito ng maaga? Nakangiting sabi ni Aaron, at pagkatapos ay itinulak ang pinto ni Chi-Hien. Maraming alam ang Dao 12 tungkol sa mahika. Alam niya na ang magic, tulad ng sinabi ni Aaron, ay isang pagtatakip lamang. Ang Aaron ay hindi nababato upang iset up ng maaga ang mekanismo at ipakita ang kanyang husay sa harap niya. Ngunit hindi ito magic. Paano ito ginawa ng Aaron? Noong naguguluhan pa ang Dao 12, pumasok na si Aaron sa silid at nakita ang pinanggagalingan ng baho. Yun pala ang birthday cake na binigay niya kay Chi-Hien noong isang araw. Bukod dito, ang cake ay hindi na unsealed, ibig sabihin, hindi pa ito nakakain ni Chi-Hien, kaya inilagay niya ang cake sa punto ng mabaho. Bakit? Hindi niya ba gusto ito? Ngunit nang matanggap niya ang cake noong araw na iyon, nagustuhan ito ni Chi-Hien. Ginawa niya ba ang lahat ng ito? Pero hindi tama. Kung hindi niya gusto, bakit hindi na lang niya itapon at ilagay sa kwarto para mabaho? Sa oras na ito, pumasok si Dao 12 sa silid. Bagamat sanay na siya sa amoy ng dugo, hindi niya maiwasang hawakan ang kanyang ilong sa mukha nitong bulok na amoy. Dapat sira ang cake na ito. Sabi ni Dao 12 sabay kurot ng ilong. Tumango si Aaron, iniisip pa rin kung bakit gustong gawin ito ni Chi-Hien, na talagang hindi naaayon sa kanyang loika. Kung hindi ka kumain, ibig sabihin ay hindi mo ito gusto. Kung hindi mo gusto, madaling itapon. Bakit mo pa inilalagay sa kwarto? 12. Kung may ayaw ka, itatago mo ba? Tanong ni Aaron sa 12. Hindi man lang inisip ng Dao 12. Ang sagot ay napakasimple, syempre hindi. Kung hindi mo gusto ang isang bagay, dapat mong itapon ito. Pero hindi niya gusto, at mabaho sa kwarto niya. Ano ang dahilan? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Nang iniisip ni Dao 12 ang problemang ito, bigla niyang naisip ang isa pang posibilidad, hindi niya ito kinain, ngunit itinago niya pa rin. It's not necessarily na hindi niya ito nagustuhan. Posible rin na masyado niyang pinapahalagahan ito, kaya nag-atubili siyang kainin ito. Nag-aalala man siya ay nag-aatubili siyang itapon iyon. Siguro dahil sa sobrang hilig niya, hindi niya matiis na kainin o itapon kapag mabaho. Sabi ni Dao 12, Han Sunny Leng, sa pag-iisip sa ganitong paraan, may ganoong posibilidad. Kung tutusin,
hindi peke ang masayang reaksyon ni Chi Hien nang matanggap niya ang cake noong araw na iyon. Kahit na ang emperador ng pelikula ay kumikilos sa harap ng Aaron, makikita siya. Ano ang Chi Hien? Kaya malaki ang posibilidad na nahulaan ng Dao 12 na ginawa ito ni Chi Hien dahil sobrang nagustuhan niya ito. Ngunit kung oo, ito ay magiging sakit sa ulo para sa Aaron. Ang isang pabaya na paglipat at isang cake ay maaaring maging labis na adik kay Chi Hien, na nagpapakita na siya ay may malalim na damdamin para sa Aaron sa isang tiyak na lawak, na siyang huling bagay na gusto ni Aaron para makita. Aaron na may cake, sa labas ng silid, dahil ito ay may amoy, hindi na kailangang manatili. At kung hindi niya ito itatapon, malamang na itago ito ni Chi Hien. Ayaw ni Han Sanchen na tumira si Chi Hien sa isang silid na puno ng baho. Aaron, natatakot ako na hindi niya matatanggap kung gagawin mo ito nang walang pahintulot niya. Ipinaalala ng Dao 12 ang Aaron. Kung hindi mo ito matatanggap, kailangan mong tanggapin. Hindi mo maaaring gawing basurahan ang iyong tahanan. Aaron walang magawa paraan. Wala nang sinabi pa ang Dao 12. Kung ang cake ay pinananatili, ang baho ay magiging higit at higit na halata. Sa oras na iyon, magkakaroon ng ganoong amoy ang buong villa, na walang pinagkaiba sa tambakan ng basura. Kaya lang, pinapahalagahan ni Chi Hien ang cake. Kung uuwi siya at makitang wala na ang cake, babagsak siya. Matapos itapon ang cake, medyo mabigat ang pakiramdam ni Aaron. Hindi niya inaasahan na ang isang cake ay magdudulot ng ganitong kahihinatnan. Kung alam lang niya, hinding-hindi niya gagawin iyon. Ayon sa kahusayan ng organisasyon ng mga itim na tupa, dapat mayroong pangalawang alon ng mga tao nito na darating. Sa iyong pag-unawa, sino ang darating sa oras na ito? Tano. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!